Simulan po natin yung ating aralin bago tayo magbasa ng salita ng Diyos. Pwede magkwento? Amen. Ang pamagat ko ng kwento na ito ay Soray, the Deceptive Fox. O sa Tagalog, ang mapanlinlang na si Soray. Si Soray ay isang fox na dishonest. Mahilig siyang magsinungaling. She really loved to tell lies just to get what she wanted. Isang araw, sumigaw siya ng malakas. Habang mahina at palihim na tumatawa, sabi niya, "Tulong! Tulungan niyo po ako! May malaki pong oso dito sa harapan ko. Nasa panganib po ako." Kaya naman, dali-daling sumaklolo yung mga nakarinig. Rumespondi po yung kuneho. Rumespondi po yung usa. At rumespondi din yung mga malalapit na ibon na nandoon sa lugar para iligtas si Soray na humihingi ng saklolo. Only to find Soray just playing around. Sa kanya, biro lang yun. Joke lang yun. Kinabukasan, gumawa siya ulit ng isa pang kwento na kesyo galing daw siya sa gubat, pero nagkakaubusan na daw ng pagkain sa gubat. Kaya naman, halos mamatay-matay siya pabalik sa lugar nila. Kasi gutom na siya. Kaya naawa sa kanya at nagbigay ng pagkain ang kanyang mga kapwa hayop doon sa kanilang lugar. Until they saw she had plenty of fruit hidden away. Soray laughed at them again. Sa kanya, biro lang lahat ito at isa lang malaking joke. A few days later, Soray fell into a deep hunter's pit. This time, she truly needed help. Totoo na. Hindi na to joke time lang. Talagang nahulog siya sa patibong ng isang mangangaso. She shouted aloud as she could. Sabi niya, "Tulong! Tulong po! Please naman, tulungan niyo ako. Totoo na to this time." Napa-English pa siya. "I really fell in. Totoo pong nahulog na ako." At baka nga, napa-promise pa siya. "Promise." Alam niyo ho, kung iniisip niyo walang pumunta, may pumunta pa rin. May mga dumating. Dumating ang mga hayop na minsang naniwala sa kanya. Habang nakatingin sila ng malungkot, with disappointment, sabay sabing, "Soray, stop lying." Sabi ng kuneho, "We believe you once, twice, and even 3 times pa nga. Now, we will not believe you anymore. You are probably just pretending again. Baka pinaglalaruan mo lang ulit yung mga damdamin namin." Dagdag nung usa. So ano nangyari? Pumunta sila kay Soray hindi para sumaklolo, kagaya ng intensyon nila dati, kundi para magpaalam. Umalis sila at iniwanan siya, walang tumulong kasi wala nang nagtitiwala. Bakit? Kasi siya mismo ang sumira ng kanyang salita. Only then did Soray understand. Once trust is broken, it is very hard to get it back. Anong moral? Anong moral nito sa ating mga nagsasabing disipulo ng Panginoong Hesus? Ito po ang moral. Kapag ang isang tao ay nasanay sa pagsisinungaling o dishonesty, time will surely come that people will not believe you even when you are telling the truth. Sapagkat trust is hard
to earn, but easy to lose. Kaya ingatan po natin yung salitang trust o tiwala. Sa panong paraan? Sa pamamagitan po ng salitang honesty. Ang pamagat ko ng mensahe natin ngayong hapon ng Sunday na ito ay honesty honors our holy God. Honesty honors our holy God. Sa book of Exodus, chapter 1, verse 15 hanggang 21, inaanyayahan ko po kayong tumayo. Sa book of Exodus, chapter 1, verse 15 hanggang 21. Nariyan na po ba kayo? Say amen ng malakas. Amen. Basahin ko na ho. Sa verse 15, and the king of Egypt spake to the Hebrew midwives, of which the name of the one was Shiphrah, and the name of the other Puah o Puah. And he said, when ye do the office of a midwife to the Hebrew woman, and see them upon the stools, if it be a son, then ye shall kill him, but if it be a daughter, then she shall live. 17. But the midwives feared God, and did not as the king of Egypt commanded them, but saved the man children alive. Verse 18. And the king of Egypt called for the midwives, and said unto them, why have ye done this thing, and have saved the man children alive? Verse 19. And the midwives said unto Pharaoh, because the Hebrew women are not as the Egyptian woman, for they are lively and are delivered ere the midwives come in unto them. Verse 20. Therefore God dealt well with the midwives, and the people multiplied and waxed very mighty. Verse 21. And it came to pass, because the midwives feared God, that He made them houses. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita. Maari na ho kayong makaupo. Alam ko po na ito ang unang pagkakataon na ipipreach ko ang dalawang karakter na ito. Si Shiphrah at si Puah o Puah. Bahala na po kayo kung paanong pag-pronounce ang gusto nyo. Pero, nakita ko pong interesting ng pag-aralan ang dalawang ito. Sa kabila ng hindi sila famous na characters sa Bible, pero yung taglay-taglay nilang behavior, attitude, ay baka katulong po ng malaki sa ating Christian living. At the same time, maghahakatid po ng honor sa ating Holy God. Yung kanilang honesty. Point number 1. Acted with honesty and obedience to God. Acted with honesty and obedience to God. Sa Exodus chapter 1, verse 16 hanggang 17. And he said, when ye do the office of a midwife to the Hebrew woman, and see them upon the stools, if it be a son, then ye shall kill him. But if it be a daughter, then she shall live. So, ang nagsasalita dito, yung hari ng Ehipto, walang iba kundi si Parao, at ang kanyang utos o command sa mga Hebrew na midwives na ito, kapag nakita nyo na lalaking sanggol,
patayin. Pero kapag babaeng sanggol, buhayin. Isipin mo na lang, kung sumunod sila kay Parao, walang Jesus Christ na ipapanganak. Buti na lang, hindi lang sila masunurin sa kung sinong otoridad lang, kundi sa pinaka-otoridad talaga, ang Diyos. 17. But the midwives feared God and did not as the king of Egypt commanded them, but saved the men, children alive. So pansinin niyo po yung linyang feared God. Sa unang tingin, parang wala lang. Pero alam niyo ho ba kung ano ang unang pinaka-epekto ng takot sa Diyos o yung mataas na respeto o paggalang mo sa Diyos? Yun po yung tinatawag na pamumuhay sa transparency. At kapag ang isang taong ligtas o mananampalataya ay namumuhay sa transparency, kahit po may nagtatanong o wala, nagliliwanag yung salitang honesty. So, anong ginawa nila? Kahit may order si Pharaoh, isang taong mataas sa lipunan o mas mataas ang estado sa kanila, hindi nila sinunod. Kasi merong dapat mas sundin, yung pinakamataas sa lahat. Walang iba kundi ang kanilang kinakatakutan na banal na Diyos. That's why they chose to protect the children instead of killing them. Meaning, their fear of God was greater than their fear of the king. Amen. They knew God's law at binavalue nila yung law na yon. Therefore, binavalue din nila yung buhay na iniingatan ng law ng Diyos. That's why they refused to obey anong klaseng command? Evil command. Kasalanan po yun sa harapan ng Diyos Now, the question is, meron bang mga shifra at puwa sa kalagitnaan natin ngayon na ang takot nila ay mas sigit ang sa Diyos kaysa kanino man? O baka yung mga kasama natin dito, mas takot sa tao kaysa sa ating Panginoong Yesus? Nako, kapag ganyan po, baliktad na baliktad po yan sa point number 1 natin. Mabubura po yung honesty dyan. Ang papalit, dishonesty at pagsisinungaling. Pag takot po tayo na mabali ang utos ng kapwa nating tao, tapos sasagasaan natin kung ano yung nasa Bible, hindi mo pwedeng tawagin ang sarili mo na obedient sa banal na Diyos. Pwede kang maging deluded, pero ang Lord never magiging delusional. Nakikita niya. Sa Acts chapter 4, verse 18 hanggang 19, makikita po natin ang same na senaryo. Mga magkaibang karakter sa magkaibang panahon. So tignan naman natin ang mga apostoles ng Panginoon. And they called them and commanded them not to speak at all, nor to teach in the name of Jesus. So dito, tinawag ang mga apostoles ng Panginoon. Inuutosan sila, pinagbabawalan sila, na wag na kayong magsasalita at lalong wag kayong magtuturo ng kahit anuman sa ilalim ng pangalan ni Jesus. Sumagot sila sa 18. But Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye. So anong sinasabi ni Pedro at Juan dito? Nung sumagot sila sa utos na huminto sila kasi bawal na silang magsalita at magturo ng anuman bagay na may kinalaman sa Panginoong Hesus. Sabi nila, kayo humatol. Ano mas tama sa paningin ng Diyos? Yung makinig kami sa inyo o
o makinig kami sa Diyos. Judge she, kayo humatol. Alam niyo ho, walang nakasagot dyan. At kung tayo man ang tatanungin, alam natin ang sagot dyan. Na hindi tayo pwedeng huminto na magsalita at magturo para sa ating Panginoon. So, sa Old Testament, merong Shipra at merong Puwa. Sa New Testament, ay merong Peter and John. So, pinapakitaan tayo ng Panginoon. Mula Old Testament hanggang New Testament, nagiging matapang ang mga tagasunod ng Panginoon kapag pinapairal natin ang ating pananampalataya sa ating buhay na Diyos. Mula kay Shipra, Puwa, Peter, and John, their courage came from faith. Faith in their God, not in their own strength or status. They understand that God is the highest authority. At yun po ang dapat nating maintindihan. Meron tayong mga makakaharap na otoridad dito sa lupa, pero wag nating mapagmalian na ang pinaka mataas na otoridad natin dito sa lupa, lalo na tayong mga nagsasabing anak ng Diyos, ay walang iba kundi ang banal na Diyos. Proverbs 29:25, the fear of man bringeth snare. Para kang nahulog sa patibong. Para kang nasa isang bilangguan o kulungan. Isang trap. Hindi ka na makakagalaw sa Christian life mo kung ang takot mo ay sa tao o kapwa mo tao. Pero ang sabi dito, but whoso, kung sino man, putteth his trust, maglalapag ng kanyang tiwala in the Lord, sa Panginoon, shall be safe. Kaya nga po yung nagpe-playing safe para walang gulo sa boss, sa group leader, sa klase, o kahit sa teacher, o kahit saan man, kahit saan kan, pe-playing safe ka, yan ang lugar sa Kristiyano na hindi pinaka-safe para sa isang save. Ang kailangan mo, manindigan. Paano ka maninindigan? You have to put your trust in the Lord. Kailangan mong mamuhay ng honest. Hindi lang sa sarili mo, kundi sa harap ng Diyos natin. Kapag nakikita mo na yung inuutos at pinapagawa ay merong masasagasaang salita ng Diyos, huwag mong gawin yon. Ang gawin mo, yung pinapagawa ng Diyos sa'yo. For example, sabi sa Bible, huwag pabayaan ang pagkakatipon na meron tayo. Alam mo na ang simba natin ay para sa Panginoon. Hindi yan sa extrang racket o extrang income. Amen? Amen. Huwag mong ipagpalit ang blessing na hatid ng preaching sa buhay mo para magkaroon ka ng sound mind sa konting pasok ng pera. Huwag mo siya ipagpalit sa konting barya at papel. Alam natin na hindi natin pwedeng ipagpalit ang araw ng linggo sa paggawa ng mga project nyo sa school. Tignan nyo po, yun dun sa Acts, nagkasundo yung mga taong bayan, pahintuin si Pedro, si Juan, at yung iba pa mga apostoles sa pagsasalita at pagtuturo kay Kristo. Saan ba yan nangyayari madalas sa panahon natin ngayon? Tuwing Sunday, tuwing may worship service. Siyempre, yung mga kaklase mo, hindi naman nagsisimba yan eh. Yung mga katrabaho mo, hindi naman sumasambayan sa Diyos natin eh. So wala silang pakialam sa linggo mo. Ang kailangan mong gawin, manindigan. Na ang Sunday, pasensya na kayo, hindi nyo ako makakasama. Pwedeng magtampo kayo, pero hindi nyo po ako makakasama. Kasi ako mismo, hindi dahil pinush ako ng pastor ko, o brainwash niya ako, nakita ko sa Bible, ang dapat kong unahin pag araw ng linggo,
siya. So kumikilos po kayo, hindi dahil sinabi ng isang human leader, kundi ng totoo nyong leader. Yung human leader, nagpapaalala yon na sama-sama tayo, na dapat hindi humihinto sa pagsasalita at pagtuturo para sa Diyos natin. Kaya maging honest tayo sa kanila. Pasensya na, hindi ako darating. Kaysa mag-compromise ka. Nakukuha nyo ho? Tahimik na. So, kung ibabalik natin sa kwento ni Shipra at ni Puwa, isipin nyo na lang. Imagine, kung sinunod nila si Pharaoh. Huwag na lang natin muna isama yung messianic na usapin dito. Tingin nyo, ilang mga batang lalaki ang mamamatay kasi sinunod nila yung hari, isang tao, si Pharaoh. Ang dami hong batang mamamatay na inosente. Pero dahil hindi sila sumunod, they feared God more than Pharaoh, more than the king, more than a man o human authority lang, they saved lives. Lives of what? Countless baby boys. Right. Amen. Anong resulta? Nung nakita ng Panginoon that these Hebrew midwives feared Him, anong ginawa niya? God protected them. Kaya minsan hindi natin makita yung pagkilos ng Diyos at pagprotekta niya sa atin kasi ayaw naman natin unahin siya. Ayaw natin ipakita na nilalapag natin yung pagtitiwala sa Kanya. Wala siyang makitang faith. Kasi natatakot ka. Takot ka dun sa group leader niyo sa project niyo. Nangyayari yan. Kahit nga sa trabaho, natatakot ka dun sa group leader, dun sa team niyo. Kaya hindi mo nakikita at hindi mo ma-explain at hindi mo ma-experience ano bang ibig sabihin ng God's protection. Hindi mo ma-experience yun kung hindi ka susuong sa isang paninindigan. At pag maninindigan ka sa Panginoon, merong oposisyon. Ngayon, kung hindi ka naman maninindigan, hahalo ka sa oposisyon, hindi kikilos ng Panginoon para protektahan ka. Yung mga naririnig mong preaching dito sa likod ng pulpit, hindi totoo sa'yo. Fairy tale lang. Para masubukan po natin na totoo ang Diyos natin, na yung ino-honor nating banal na Diyos, ay ino-honor niya yung honesty at obedience natin. Be honest to yourself. Be honest sa lahat ng mga tao sa paligid mo. Ang pinaka-importante sa buhay ko ay obedience sa Diyos ko. Ngayon, kung hindi nila maintindihan, it's none of my business. I'm sorry, pero no sorry. Uunahin ko ang Diyos ko. Kasi, mga minamahal, hindi mo alam kung anong magiging epekto ng pagsunod mo. Ang tanging alam natin yung epekto ng pagsunod ng dalawang midwife na ito. Naligtas ang maraming buhay. Yung pagsunod ni Pedro at ni John, maraming naligtas. Alam natin yun, naka-record sa Book of Acts. Isipin nyo na lang, kung yung dalawa sa Old Testament at yung dalawa sa New Testament, yung dalawang midwives, yung dalawang apostoles at yung iba pa nilang mga kasama, natakot sa Pharaoh, natakot sa command na dapat kuminto sila. Tingin nyo, may mga maliligtas? Wala. Pero thank God, hindi lang sila umamen sa kinauupuan nila. Ano yun? They acted. In what? Honesty and obedience to God. Amen. Psalm 34 verse 7. Anong sabi diyan? The angel of the Lord encampeth round about them that fear Him and delivereth them. Kasama daw natin ang anghel ng Panginoon. Tayong may takot sa Panginoon. At kung meron mang oposisyon, i-deliver niya tayo. Ilalabas niya tayo. Ang tanong lang dyan, naniniwala ka ba? Pwede kasing nakaupo ka dyan, umi-amen ka, pero hindi mo naman talaga balak sundin. Kaya makakakita tayo ng mga estudyante.
na kapag Sunday, wala. Why? Kasi may group meeting kami. Kung nandito naman, tulala. Nag-aalala. Para saan pa tong pangako na to? Hindi po nilagay ang talata na yan para maging dagdag pampaantok mo sa gabi. Nilagay po yan para masubukan ang katapatan ng Panginoon. Ang problema, marami sa atin nagsisinungaling sa sarili. Sa panong paraan, magpapaalam pa kay pastor. Para pag umokay si pastor, para bagang okay na kasi umokay na si pastor. Kung okay kay pastor, therefore okay din sa Lord. Ngayon, kapag nagkaipitan, ay idadahilan mo sa private prayer mo, pumayag naman yung lingkod mo, bakit di niya ako pinigilan? Common sense, may utak ka. Kaya nga tayo may Sunday school, may preaching sa umaga at hapon para tumayo ka sa sarili mong paa. Minsan kasi yung pinapaalam natin, alam naman natin ang sagot. Kinukonvict ka na ng banal na spirito. Ikaw ang ayaw maging honest sa sarili mo. Tinatapat ka na ng Lord Ako ang dapat mong sundin. Pero ikaw, nagsisinungaling ka sa sarili mo na para bagang kapag hindi ka sumipot doon sa group activity nyo, guguhok ang grado mo. That is a lie. Ito nga mukhang ang setup dito, gera. Gera, literal na, gera. Yung summits na ilabas ng Panginoon na i-deliver sa isang delikadong gera. Sa'yo, grado. Diyan mo dapat pinapairal yung, is there anything too hard for the Lord? Amen. Tandaan nyo po, when earthly orders contradict God's will, we cannot please both. Inuulit ko po, when earthly orders contradict God's will, we cannot have both. Alam nyo, choosing God may bring risk. Pero, eto lang masasabi ko but choosing sin brings many great losses. Yes, may risk. May panganib. Pwede kang bumagsak sa klase mo. Pwede kang pagkaisahan ng mga kaklase mo. Pwede kang matanggal sa trabaho. Pwede kang pagtsismisan sa team nyo. Yun ang risk. Kapag nanindigan ka sa Panginoon. Pero walang risk ang hindi ka kayang i-deliver ng Panginoon. Amen. Walang mahirap sa Almighty God. Masyado ka kasing nag-overthink. Amen. Ang trabaho mo, magtiwala. Hindi i-predict yung kalalabasan. Ang trabaho ng Panginoon, huwag mong trabahuhin. Trabahuhin mo yung trabaho mo lang. Pero once na isang Kristiyano pinili niya yung kasalanan o suwayin yung command ng Lord, ito ang 100% na mangyayari. Makakatanggap ka ng maraming great o greater losses sa buhay mo. Ang gusto ko pong sabihin sa ating lahat, huwag nating kalimutan. God is the highest authority sa ating buhay. When people in charge, like your boss, your group leaders, or even the law ng bansang ito, tells you or tells us to do something na alam nating maling-mali o kasalanan ayon sa salita ng Diyos, just like lying, cheating, harming others, hindi po natin pwedeng sundin yun. Actually, ito sabihin ko, you cannot obey them both. Hindi po pwedeng sa isip mo, piniplease mo ang Diyos, habang piniplease mo yung utos nila na lumalabag sa Diyos, utos niya, at buong pagka-Diyos niya. Amen. You have to pick one. Hindi pwedeng dalawa, you have to pick one. Kaya nga ako sabi sa Matthew chapter 6 verse 24, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one
and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Ano sinasabi ng Lord Jesus Christ dyan? No man can serve two masters. Ye cannot serve God and mammon. Ang sinasabi niya, you cannot have both worlds. You have to pick one. Dapat ngayon pa lang maunawaan mo na, maunawaan ko na, maunawaan na ng lahat na nakakarinig ng preaching na to, na hindi aksidente na sinuway ni Shipra at ni Puwa si Pharaoh. Pharaoh the king. Para sundin yung King of Kings. Kasi murder yun eh. Amen. Maunawaan mo na if we obey people, we disobey God. If you obey God, you might displease people. You cannot serve two opposing masters at the same time. Yes, totoo that choosing God may bring risk, but choosing sin brings many greater losses. Pero choosing God is always temporary risk lamang po. Kasi nga, doing what is right can be hard. We might face criticism, mockery, trouble, conflict, friction, losing opportunities, even money, even favor. May mga tatalikod sa'yo, babaliktad sa'yo, but this only lasts for a short time. All of that. God will always protect. At di lang protect, reward. Sino? You and me. Kung pipiliin natin siya. At susundin natin siya. Pero kung hindi mo siya pipiliin at susundin, magiging honest ako sa'yo, hindi mo mai-experience yung protections and rewards. Wala akong choice. You always have a choice. Kahit nga doon sa pinaka sinasabing wala akong choice, ganito kasunod nun eh. Kaya ako napili kasi wala naman akong choice. Pero pumili ka. Nakapili ka nga eh. Hindi nga lang yung best choice na inaasahan ng Lord sa'yo at sa akin. So, tigilan mo na yung excuses mo. Tandaan nyo po, ang excuses ay maganda lang sa tenga na nakaimbento nito. Right. Pero hindi sa tenga ng Panginoon at mga tunay na honest na obedience sa Lord. So, inuulit ko, God will always protect and reward you in the end. Kapag honest ka at obedient ka sa Kanya. Habang, choosing sin naman, many greater losses yan. Hindi man agad. Amen? Hindi man speedily, pero may season yan. Babakat talaga sa'yo yan. O kahit sino man sa atin dito na hindi pipiliin ng Panginoon. Tandaan nyo po, going along with what is wrong just to avoid trouble may seem easier now, but it brings greater harm. Sa'yo, sa marriage mo, sa parenting mo, sa mga anak mo, at kahit saang naroon ka. Hindi ka kailangan ipag-pray ni pastor. Yung mamuhay ka lang sa dishonesty at disobedience sa Lord, alam mo na ang hinasik mo ay tutubo at babalik sa'yo. Ang isang hinasik mong buto, hindi yan babalik sa'yo na isang buto rin. May tubo yan. May tutubo at may lilitaw. Makukuha mo yung para sa'yo. Amen. Ikaw ang nagtanim yan. Ikaw ang nagdilig dyan. Ikaw rin ang nagpausok dyan. Kaya bawat bunga niyan, magiging mapait, pero lahat yan makukuha mo. Hindi po ako nananakot. Ang sinasabi ko, may nakakatakot. Napaparating sa bawat isa sa atin. Pwedeng mawala sa'yo. Kahit sinong narito, yung peace of mind. Siguro ngayon, pag pinapakinggan mo yan, wala lang, no? Pero pag nandun ka na, malalaman mo na wala na yung peace of mind. Kapag nandun ka na. Kaya huwag mo sabihin sa akin, hindi ako makapili. Wala akong choice. Pag nawalan ka ng peace of mind sa mga darating na panahon, dahil sa anak mong dishonest at disobedient sa'yo, huwag kang mag-wonder. At huwag kang magtanong ng why. Kasi you know why.
alam na alam mo yan. Hindi yan coincidence. Yan ay sowing and reaping. Amen. Siguro ngayon, wala lang sa'yo, no? Parang dead ma lang. Sige lang, talak ka lang dyan. Sige lang, talak ka lang ng talak dyan. Litanya ka lang sa likod ng pulpit, pastor. Tapos ikaw, nandito ka sa dishonesty at disobedience mo sa Lord, feeling meron kang clean na conscience. Someday, makikita mo yung sipa ng dishonesty mo at disobedience mo. Tandaan nyo kapag walang clear conscience, magulo isip. Kahit gaano kalambot ang higaan, walang himbing. Pwede itong magdulot ng damage sa iyong fellowship sa Lord Jesus Christ. Pwede itong magdulot ng pagkasira ng testimony mo na iningatan ng Panginoon sa maraming taon at binuo niya. Pwede rin itong mag-bring ng shame, regret, painful consequences. Hindi lang sa iyo, inuulit ko, maging sa iyong loved ones. At syempre, ang worst of all, you will lose the blessing and favor of our Heavenly Father. Both now and forever. Hihinto yung shower of blessings habang nandito ka sa lupa. At pagdating sa kabila, pag magbibigay na ng sulit, you will suffer loss. Kaya wag niyo pong binibiro-biro yung mga ganitong warning. Ito po ay panahon ng hinihimok tayo ng Panginoon na mag-repent, magbago ng isip. In short, the price of doing right is small and temporary. But the price of doing wrong is heavy and most of the time stays with you. Pastor, ang hirap naman kasi dyan ng pinapagawa mo Ordinaryong estudyante lang ako Wala naman akong posisyon doon sa school namin Ordinaryong employee lang ako Wala naman akong mataas sa posisyon doon sa pinagtatrabahuan ko. You do not need to be powerful to stand for our God. Tandaan niyo po, these midwives, Hebrew midwives, ordinary woman lang sila nung panahon nila. And yet their stand changed the history. Baka yung stand mo, yung paninindigan mo na lang ang iniintay. Amen? Para may magbago sa classroom nyo, para may magbago sa office nyo. Ngayon, kung magko-compromise ka, susunod ka sa mali, magpapatuloy ang katiwalian at korupsyon. Magliwanag ka kasi. Hindi yung nakikihalo ka sa kapal ng dilim. 1 Corinthians chapter 1 verse 27, But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na ordinaryong estudyante lang ako, ordinaryong employee lang ako, ordinaryong mamamayan lang ako, kasi tayong mga pinili ng Panginoon, ang tingin sa atin ng mundo, mga foolish na tao, mga mahihinang tao, pero pinili niya tayo. Para saan? To confound them. God chooses what the world calls foolish and weak. Para saan? To shame what the world sees as wise and strong. Kaya okay lang yan. Yung tingin sa yung mababa, kasi kung magpapakumbaba ka, diyan natutubo yung honesty at obedience mo. Diyan ka mas lalong magagamit ng Lord. At diyan lalong mag-glorify ang Lord. Amen. Ginagawa po talaga ng Panginoon itong 1 Corinthians 1:27 na to. Alam niyo kung bakit? Para walang magyayabang kahit sino. Para ang glory sa Kanya lang. Kaya yung mga nagsasabi dito at nasa isip pa rin nila, matalino sila, tigil mo na yan. Baka kasama ka doon sa world. Ganun ang world Laging hinahanap kung sino yung pinaka. Kung sino yung great o greatest. Ang Lord hindi ganun. Ibang path ang tinatahak niya. Hindi siya interesado sa mga accolades o yung accomplishments. Hindi siya interesado kung gaano karami yung medalya mo, yung honors mo, o kung ano-ano man. Pero, hindi ko naman sinasabi na ang Panginoon, doon na siya nakapanig sa mga tamad at walang pangarap sa buhay. Pero wag niyong mapagmalian, mga minamahal.
Hindi siya tao at di siya ganun tumingin. Kaya nga sabi niya dito, para hiyain sila. Just like Shipra and Puwa, ordinary woman sa panahon nila. Hindi po sila sikat. At bilang patunay na hindi sila sikat, maraming Kristiyano hindi sila kilala. Nadaanan lang sila sa storya ni Moses. Pero alam nyo, sa tuwing madadaanan yung storya ni Moses, kahit di mo maalala yung pangalan nila, lagi may binabanggit na 2 midwives. Nakabakat na sila sa history ng mga mananampalataya ng Panginoon sa lupang ito. Sa tuwing bubuksan mo yung text natin ngayon at mapupunta ka sa mga talata, di na yun mabubura. Tingnan mo, prinoteksyonan na sila dati, binigyan pa sila ng reward. Anong reward nila? Kasama sila sa kwento ng servant ng Panginoon, si Moses. Bago pa siya maging dakilang leader. Kaya marunong bigay ng gantimpala ang Diyos natin eh. God used them to stand against the most powerful ruler in their time. Tandaan niyo po most powerful ruler of their time. Sino yun? Si Pharaoh. Ikaw, sino bang kaharap mo? Yung president? President sa classroom nyo. Takot na takot ka doon sa leader sa group nyo. Hindi ba't nakakahiya ang nililigtas mo lang dyan? Yung grado mo at units mo. Sila ang niligtas nila. Maraming buhay ng mga batang lalaki. Si Pedro at si Juan ang niligtas nila. Yung susunod na henerasyon ng mga sasampalataya para magpatuloy ang church ng Panginoon. Tapos ikaw, ang nililigtas mo lang sa grades at units mo ay walang iba kundi ikaw. Sila kaharap nila yung most powerful ruler sa kanilang panahon. Ikaw ang kaharap mo lang yung group leader sa project nyo. Pero di mo masabi, hindi mo mapanindigan na hindi ako pwede ng linggo, araw ng linggo yan, araw ng simba namin yan. Yung iba sa atin, kaharap lang mapera sa angkan. Hindi natin ma-turn down. Pipi tayo. Di natin masabi na hindi ako pwede sa reunion natin. Linggo Miyerkules Friday Hindi naman si pastor ang sinusunod natin dito. Yung Hebrews 10:25. Yung banal na kasulatan na nagsabing, huwag pabayaan ang pagkakatipon. Pastor, paano natin sila madadala kung ganyang kahigpit? Hindi po mag-a-adjust ang ministry sa kahit sinong tao. Ang honesty natin, ang obedience natin, ay hindi mag-a-adjust sa kahit sino mang kaharap natin. Usapang closeness man yan, o usapang estado nila sa lipunan o sa angkan natin. Ang nakakatakot kasi, mga minamahal, makasanayan natin, no? Yung tipong, wag ka lang ma-hot seat, wag ka lang ma-bad shot sa boss mo, wag ka lang pagkaisahan ng mga katrabaho mo. Yung iba sa atin, iniingatan yung pakikipagdaupang palad o yung ating relasyon sa mga kadugo natin. Yung doon ako pinaka naiirita. Yung Panginoon natin, pinapauwi ng nanay niya, hindi umuwi. Bakit kailangan ng kagaya kong isang pastor na kumbinsihin ka pa? Nakita mo naman. Nung dumating yung nanay at mga kapatid niya, pinapauwi siya, hindi siya umuwi. Tapos may lalapit sa akin, magpapaalam. Kesyo may outing yung angkan, yung pamilya. Bago pa magpa-schedule yan sa tinatawag na resort, na una nang nakaukit sa Bible mo, sa Hebrews 10:25, huwag pabayaan ng pagkakatipon. In fact, bago ka nga maligtas, nandyan na yan Ngayon, nagtataka ako, bakit kailangan pang magpaalam? Samantalang alam na alam mo na hindi mo na kailangan magpaalam. Hindi ka ba nahihiya? Ginagamit mo pang pananggalang yung oo ni pastor sa Hebrews 10:25? Sinasama mo pa ako sa kasalanan mo.
Doon ba gumagaan ang pakiramdam mo kapag umoo ang lingkod ng Diyos? Alam nyo, kahit umoo ako, pag merong direktiba sa Bible, huwag nyo akong sundin. Parang kay Pharaoh lang yan. Nag-command yung pinaka-most powerful that time. Pero hindi sila sumunod. Bakit? Because they fear God. Kaya ka ba nagpapaalam? Kasi hindi ka masyadong takot sa Diyos? Sagutin mo honestly. Kung talagang obedient ka sa Lord, paano mo nagagawang magpaalam? Alam mo namang Sunday yan. Dapat ipinapaalam mo dun sa kausap mo na ano, di ako pwede. Kaso, nakakalungkot. Linggo-linggo nagsisimba. Linggo-linggo din naman ako nag-aaral. Linggo-linggo ko rin namang hinihimay at pinapababaw para maintindihan ng bawat isa sa atin, ano man ang level sa lipunan at educational background, para bagang sinasadya ng iba sa atin na maging dumb, maging stupid, maging mangmang. Alam mo yung mangmang? Alam niya yung tama, naunawaan niya yung tama, gets na gets niya yung tama, pero pinipili niya pa rin yung ano, mali. Hindi po yan ang tama at dapat takbo ng isipan nating mga ligtas. Hindi yan yung dapat umaandar sa mga puso natin. Kaya tanungin natin mga sarili natin, do I obey people only to avoid trouble? Even when it goes against what God says is right? Naku po, kung ang sagot mo, oo, hindi magandang indikasyon yan. Be honest. Nakikiusap ako kahit sa sarili mo na lang. Be honest. Kahit sa harapan na lang ng Diyos. Kahit kayong dalawa na lang ang nagkakarinigan. Tanungin mo yung sarili mo. Do I now persuade man or God? Come on, answer it. Be true to yourself. Do I seek to please man? Kasi po, kung mas pinipili nating i-please ang tao, hindi na po bagay sa atin yung titulong Kristiyano. Hindi tugma sa atin yung titulong servant of God. Anong proof mo? Galatians 1:10. Yun yung nakalagay eh. Sa Christian life na ito, it is always wrong to say, I had no choice. Lalo't alam na alam nating God has already commanded what is right. Kaya wag mong sabihin sa akin na wala kang choice. Meron kang choice. Ito yung best choice. Obey your God. Amen? Kasi ang problema sa atin, maraming Kristiyano ngayon at Baptist people ay parang bagang yung mga tao sa 1 Kings chapter 18 verse 21. Na kung saan si Elijah kaharap yung mga Israelites. Anong sabi niya? And Elijah came unto all the people and said, How long halt ye between two opinions? If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him. And the people answered him not a word. Maraming Kristiyano ganito. Kumbaga sa kantang sekular, torn between two lovers. How long halt ye between two opinions? Maraming Kristiyano sa panahon natin ngayon, hindi sumasagot, hindi maka-amen, hindi maka-that's right, hindi maka-preach on, tahimik lang, kunyari, umaakto ng solemnity sa worship at sa preaching na naririnig niya, pero kaya hindi sumasagot kasi hindi nakapili. O baka naman, hindi lang niya masabi na matapat na meron siyang pinili, pero hindi Diyos. Again, yung pananahimik na hindi inosente, playing safe, ang lugar na hindi safe para sa mga saved. Kaya nga sabi dito, di ba? If the Lord be God, follow Him. Kung alam mong niligtas ka ng Panginoon, anong dapat mong gawin? Take up thy cross and follow Him. Amen. Paano kapag kumontra ang kahit sino man sa buhay ko? Magiging honest ako sa'yo. Alam mo kung sino dapat mong i-obey. We always have a choice. We always have. Ano mo kung anong choice yun? Choice to honor our holy God. Nga lang yung iba, di makasagot, hindi masabi yung pangalan na Jesus Christ ang pinipili, kasi yung katahimikan nila, ang nagsasabi na hindi talaga si Jesus Christ
ang pinipili ko. Siyempre, nakakaya nga naman. Kilala kang kuya at ate, reputasyon mo na naman, maskara mo na naman. Be honest. Be obedient. Gayahin natin itong midwives na ito. Yung dalawang midwives na ito. God sees every choice, mga minamahal. Lalo na yung mga choice you make in secret. Kaya yung mga Christians dito, nasusundan yung yapak ni Shifra at Puwa, believe what our Lord Jesus Christ said, that our Heavenly Father will never forget your faithfulness. Do you believe that? Ako, I believe that. At maraming beses napatunayan ko na po sa sarili ko. Pero hindi siya naging madali. Ang dami kong nakaaway, ang daming nagalit, ang daming nagtampo, ang daming sumama ang loob. Pero lagi niyong tatandaan, wala kang pagsisisihan sa huli kapag sa simula pa lang ang pinili mo na si Jesus. Wala. Maapdi lang siya sa simula. Pero sa bandang uli, sasabi mo, di ako nagkamali nang pinaglapagan ko ng tiwala ko at pasya. Meron akong pakiusap sa atin. Sana ko, pag-aakto tayo sa honesty at obedience. Meron lang akong pakiusap sa lahat ng mga taga SBC Mandaluyong. Okay lang ba? Makiusap ako sa inyo. Pwede pa pag may gagawin tayo, huwag yung gawin dahil nakikita ng iba. Gawin natin kasi mahal natin siya. Yung nakakakita ng lahat sa atin. Okay lang ba? Siguro naman tama naman po yung tinuturo ko sa inyo, no? Siguro naman biblical. Kasi kung di biblical, bakit sabi sa Matthew chapter 6, verse 4, that thine alms may be in secret, and thy Father which seeth in secret, himself shall reward thee openly. Kapag honest, yung obedience na pinapamalas natin, ang sabi ng Panginoong Hesus, yung ginawa mong alms o good works in secret, na ang malangan nakakita, ay bibigyan niya ng gantimpala openly, publicly. So, anong gusto ko iparating? Nung ginawa po yun ng dalawang midwife, hindi naman po sila nagpaanak sa isang malaking covered court, di ba? Para makita ng lahat na nililigtas nga nila. Kaya nga nagulat si Pharaoh Kasi hindi lantad yung ginawa nila. Pero, mabuti yung ginawa nila sa harapan ng Panginoon. Naging honest sila na ang takot nila ay sa Diyos. Naging obedient sila na ang obedience nila ay sa Diyos. So, anong gusto mong ipunto? Alam nyo mga kapatid ko dito sa SBC Mandaluyong, hindi natin kailangan maging cloud chaser. Alam nyo po yung word na cloud chaser? Yung mga klase ng mga tao na desperate sa attention. Ito lang sabihin ko lang kapag ang isang individual at grupo, ito man ay unsaved, at lalo na kapag mga nagkiklaim na Christian sila, ay naging cloud chaser, matik yan, magsisinungaling yan. Kasi ang habol nila kasikatan Ang habol nila ay likes, heart, care. At minsan, gusto kong bigyan ng angry. Sana huwag natin gawin yan. Nakada meron tayong street preaching. Imbis na salita ng Diyos na nakikita, yung mukha mo nakikita. Hindi dapat ganyan nawawala yung tinatawag na paggalang at kabanalan ng soul winning at evangelism. Dito po sa atin, ang maging natin, pinaka-trademark natin. Sapat na sa atin na alam natin at alam ng Diyos natin. May mag-like o wala, hindi naman natin yung ginagawa para doon. Hindi natin in-upload yung mga preaching, hindi natin in-upload yung mga ginagawa natin sa Panginoon na nasa picture para magustuhan. Nakukuha nyo, hindi tayo nandun para magpa-impress. Hindi natin ginagawa yung mga nakikita sa Sokmed accounts ng church na to para magpa-impress. Ang gusto natin is to inspire them. Baka makita nyo maganda to, pwede nyong gayahin para sama-sama tayo. Pero hindi naman po yung from time to time makikita nyo si pastor nandun.
Tapos sasabihin ni Nat, hindi, yung parang example na lang, si Sister Nat. Yung tipong kakanta siya, di ba? I'm not. Di ba? Lahat ng angulo sa pagkanta, nakukuhaan ng camera. Ephesians chapter 6, verse 6, not with eye service, as men pleasers, but as servants of Christ, doing the will of God from the heart. Pag naging cloud chaser tayo, vlogger na tayo, mas nasa harapan na yung vlogger kaysa sa title na Christian, maniwala ka kahit sa hindi, mag-shift yan. Hindi mo na gagawin yan para sa Diyos nang galing sa puso. Gagawin mo na yan para doon sa like, sa heart, sa cares, at syempre, yung pinakamaganda, the stars. Kaya, kung yung midwives, hindi nila finalo yung order ni Pharaoh, I hope hindi nyo rin po i-follow yung gantong trend. Amen? Bago mo gawin yan, tanungin mo sarili mo, will this please God? If not, choose to obey God. Avoid natin yung dishonesty sa ating buhay. By faith, refuse natin yung pagiging cloud chaser. Kasi, kabuntot talaga niyan, yung tinatawag na pagsisinungaling, pandaraya. Kapag cloud chaser po ang church na to, kung attendance natin 45, gagawin mo yang 85. Kasi meron kang hinahabol eh. Meron kang ini-impress. Ang goal natin is to inspire. Na kahit konti lang kami, may standard. Huwag po tayong maging Kristiyano na walang standard. Yung electric fan nga eh. May standard. Pero ngayon konti na lang ang standard electric fan. Kaya hindi nakakapagtaka na konti na rin yung Baptist na may standard. Hindi na po nakakagulat yon. Huwag na po tayong sumama sa bilang. Samahan nyo po ako, tulungan nyo ako. Hindi man ako yung pinaka-perfectong pastor na makikita nyo at magsasabi nito at kasama nyong gagawa. Pero ang importante, honest tayo na nag-o-obey sa Panginoon natin. By God's grace, mercy, and kindness, simulan natin this week. Amen? Mag-stand tayo. Walang magka-cloud chasing. Walang ganon. Huwag nyo na pong tignan yung mga pinopost nyo kung ilan na po ang nag-view. Ang truth lang po na gusto kong sabihin sa atin, we must obey God rather than any human authority. Number 2, answered Pharaoh with honesty and wisdom. Anong ginawa ng dalawang Hebrew midwives na ito? They answered Pharaoh with honesty and wisdom. Sa Exodus chapter 1, 18 hanggang 19, we can see Pharaoh summoned Shiphrah and Puah to demand why they let the baby boys leave instead of killing them as he ordered. Nga lang, yung midwives sumagot ng merong clarity at truthfully. Anong sabi nila? Yung Hebrew woman daw ay stronger and more vigorous than Egyptian woman. Anong ibig sabihin ng verse na to? Ang ibig sabihin nun, mga minamahal, yung mga Hebrew woman sa panahon na yan, hindi sila hirap manganak. Bibihira yung mga Hebrew woman na nahihirapan at matagal ang labor. Kapag nanganganak sila, mabilis lang. Kumbaga, umabot pa sa punto, kung hukayin niyo po tong talatang ito, nung dumating nga yung midwives, di ba may mga nanganganak? Nung dumating sila, tapos na, nailabas na. Kaya kapati sila, wala rin sila magagawa. Hindi nila intensyon na patayin talaga. Pero wala rin sila papatayin, nakalabas na eh. Di ba? So makikita mo yung yung pagkilos ng Diyos. Kasi po sa Asian Times, ito po yung isa pang dahilan dyan para mas maintindihan natin. Ang mga Hebrew woman, di ba nasa Egypt sila? Nagwo-work sila outdoors. Talagang tumatrabaho sila parang mga lalaki din. Malalakas sila. Kaya mas mabilis sila manganak. Samantalang yung mga Egyptians, yun yung mga beauty queen.
So alam nyo na, nandun lang sila sa kanilang mga bahay. Alam nyo naman ang history ng mga Egyptians, wala silang inatupag kundi magpaganda ng magpaganda. So dito, we can see that Shipra and Pua spoke honestly without lying. They did not invent a story. Yung mga in-state nila ay mga real na facts. Pero, kahit totoo yung mga sinabi nila at yung mga pinaliwanag ko sa inyo, mapansin nyo, hindi pa rin yun yung real na reason kaya in-spared nila yung mga batang lalaki, hindi nila pinatay. Ang real reason nila is yung they feared God kaysa kay Pharaoh. Sa makatuwid, they avoided direct rebellion against the king while refusing to sin. So makikita natin, hindi talaga sila nagrebelde kay Pharaoh. Nung hindi nila sinunod, walang intensyon at wala ring nangyaring rebellion. Pero at the same time, hindi sila nag-compromise. Hindi nila nilabagan Diyos kasi mas takot sila sa Kanya. So, they did not lie to protect themselves. Honesty was enough. They spoke the truth with respect, but without compromise. Anong ibig mo sabihin, Pastor, sa mga sinasabi mo na yan? We don't need to lie to escape trouble. Amen. Truth and faith in God are enough. Tandaan niyo po, God blesses who choose Him over people. Inuulit ko, God blesses those who choose Him over people. Their words came from a honest heart. Anong klaseng honest heart? Isang honest heart that love truth. Kapatid, honest ka ba? Kung honest ka, dapat mahal mo ang katotohanan. Kagaya ng mga midwives na to. Kasi nga, ang dapat nating makitang pinag-uugatan ng kanilang honesty at obedience ay yung tinatawag na fear sa Diyos. Ayaw nilang magsinungaling eh. Ayaw din nilang mag-disobedience sa Diyos. So ito, paalala ko sa ating lahat mga minamahal, ang pagsisinungaling, hindi lang siya small, little lie. Yan po ay dambuhalang kasuklam-suklam na bagay sa harapan ng Diyos. Abomination po yan. So, pinakita ng Lord kay Pharaoh that he had no basis to punish them. Kaya prinotektahan sila ng Lord kasi honest sila at obedient sila. Kaya nga hanggang huli, safe sila. Tingnan niyo po. Proverbs 12:19. The lip of truth shall be established forever. So yun po ang nangyari sa kanila. Na-establish itong dalawang midwives na to forever. Paano nangyari yon? Nasa history sila ng bayan ng Israel. Amen. Establish ang pangalan nila bilang mga honest at obedient na may takot sa Diyos. Pero tignan nyo po, but a lying tongue is but for a moment. Kaya mag-ingat yung mga nagpa-practice ng dishonesty. Yung saya mo, yung ngisi na meron ka, pwedeng mangyari yan ng mahabang panahon. Pero hindi yan panghabang panahon. For a moment lang yan. So, kung titignan nyo nga, very self-explanatory na po itong verse na to no? Intendidong-intendido naman po ng marami sa atin na yung sinungaling, yung season nila magtatapos. At kapag nagtapos yung season nila, simbilis lang yun ng isang mabilis na moment. Kaya wag po natin maging practice na, maging honest po tayo. Amen? Amen? Many think they need to lie to get out of trouble. But honesty is the safest path para sa ating mga ligtas. Mga minamahal, iwasan po natin magsinungaling. Hindi po kayo hindi po ikaw. Tayo. Kasi inaasahan po sa atin yan ng Panginoon natin. Walang blessing sa dishonest na buhay. Sinabi ko na ito noong nakaraan, honesty blesses other people. Dishonesty harms other people. Pero sana dagdag ko lang,
yung na-realize ko po sa Christian life ko. Akala ko dati ang honesty, dapat talagang yung nagwawala. Yung talagang kailangan malaman ng buong daigdig yung truth. Hindi pala ganon. Habang binabasa ko yung kwento nila, ang na-realize ko, honesty does not need to be loud or rude. It only needs to be faithful to what is true. Sabi sa Colossians chapter 4, verse 6, let your speech be always with grace. So kapag always with grace, hindi kailangang loud at hindi kailangang rude. Ano sabi diyan? Season with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. Minsan, na-overwhelm tayo ng emotions natin di ba? Wala naman pong problema sa emotions, lalo kung yung emotions natin ay guided ng banal na kasulatan. Paliwanag natin. Sabi diyan, let your speech be always with grace. Anong ibig sabihin niyan? Speak kindly. Speak respectfully. Hanggat maaari, wag yung harsh. Wag yung rude. Wag yung hurtful. Kung kaya natin, hanggat maaari, magbigay tayo ng grace sa ating salitaan. Yes, may mga times na kailangan talagang rebukan. Pero not all the time yon mga minamahal. Ito muna tayo, dapat palagi. Yan ang una nating dapat na choice sa ating speech. Season with salt. Anong ibig sabihin nun? Metaphor po yan. So yung words natin should be pure, true, meaningful, at syempre, helpful. Bakit ko po sinabing meaningful at helpful? Di ba yung salt, siya yung nagbibigay ng flavor? Tsaka maganda sa tinatawag na salt o asin. Di ba ano yan? Nagpipreserve. Ang goal natin, ma-preserve yung tao. Hindi wasakin yung tao sa salita natin. That's why we avoid empty talk. We avoid lies. We avoid gossip. We avoid dishonesty. Okay? So sabi diyan, know how to answer every man. So kapag ganyan po ang ating attitude, ang Diyos gagabayan tayo sa banal na spirito niya. God will give us the right words to say, at the same time, right words at the right time. Kung paano kailangan ma-meet yung pangangailangan ng kausap natin. Tingnan niyo po yung nangyari kay Shipra at Puwa, kung paano sila makipag-usap doon sa king. Even Daniel at yung 3 Hebrews, totoong-totoo sa kanitong Colossians 4:6. At dapat po maging totoo din sa atin. Kaya po, ang dapat nating i-reconsider sa ating mga sarili, kaya ba nating maging honest? Do I twist the truth or hide facts? Para saan? Kasi yung iba kaya yan ginagawa just to look good or avoid blame. Pero ano't ano pa man, dishonesty yan. Kapatid, false balance, abomination. Kaya yung dishonesty, alisin natin yan. Ikaw lang naman may alam sa sarili mo eh. Baka nga yung nakikita naming version mo dito, version mo lang yan eh. Pero sana ko, wag version. Yung totoong linigtas ang makita natin. Kahit umamen tayo, kahit pa magsabi tayo ng preach on, kahit magsabi pa tayo ng that's right, kung nasa wrongdoings tayo, gaya ng dishonesty, patay tayo dyan. Lugi ka dyan, talo ka dyan. God hates it. Ayaw niya ng lying lips. Ayaw niya ng dishonesty sa ating mga bibig. Yung small lie, yun ay sin against Him. Kahit sino pa ang gumawa. Kahit ikaw pa, pastor. Kahit ikaw rin. Kahit sino pa nasa kaligitnaan natin. Heads up ko ulit tayong lahat, ha? Amen? The truth will always come out. Pwede mong i-delay,
gamit ang dishonesty, gamit ang pagsisinungaling, but the truth will always come out. Truth cannot stay hidden forever. It will be revealed in time. Mga kapatid, siguro may mga tao na magte-turn against us. Huwag kang matakot. God will protect us. Lalo kapag alam niyang honest tayo at obedient tayo sa Kanya, He will bless us. Ang Diyos natin ay faithful sa mga nag-faithful sa Kanya. So ano advice sa point number 2 na to? Para maiwasan po natin yung dishonesty at pagsisinungaling, ito lang po ang gawin natin. Medyo boring to ha. Speak simply and honestly. Period. Hindi mo kailangan maging exaggerated sa kwento mo. We do not need to explain more than what is true. Ang true, true na yon. Sundin natin yung sinabi ng Panginoon. Let your communication be yea, yea. Nay, nay. For whatsoever is more than this, anong sabi ng Panginoon? Cometh of evil. Matthew chapter 5 verse 37. Kumbaga, ang sinasabi ng Panginoon dito ay ganito. Kapag tinanong ka ng oo at hindi lang ang sagot, kapag oo, oo na. Kapag hindi, humindi ka na. Ang sabi niya dito, for whatsoever is more than this, cometh of evil, napaka-importante nung linya na yon. Ang sinasabi ng Panginoong Yesus doon, anumang extra words, anumang excuses, anumang idagdag mo na oath dyan, para i-convince yung kausap mo, hindi daw nanggagaling sa langit yan. Galing daw yan sa evil one. So alam mo na kung sino yan. Ang nangungumbinsi lang na paniwalaan, sila ng tao, yung nagsisinungaling. Yung nagsasabi ng totoo, walang pakialam yan. Basta sasabi niya yung totoo. Kaya nga salita ng mga nagsasabi ng totoo. Basta nagsabi ako ng totoo, bahala siya dyan. Nakukuha nyo? Kaya sa katotohanan, lagi ko sinasabi, walang kompetensya. Nakukuha nyo ho? Our honesty should be enough on its own. Yun lang yun. Simple and plain. Kaya kung merong dishonesty, ang sino man sa atin dito, na sobrang pinagtatakpan, sobrang pinaninindigan, I suggest confess it, forsake it, openly, hanggat nandito pa tayo sa grace and mercy, gawin mo na. Do not make excuses. Iwasan mo rin mag-shift ng blame. Kasi binili na tayo kung yes, yes. Kung no, no. Kasi kapag dinagdagan pa natin, mga minamahal, magkakaroon pa ng mga omissions dyan, exaggerations, half-truths, hiding key facts. O anong ginagawa mo dyan? Evil. Kasalanan. Kapag nalaman niya ng kausap mo, na ganyan ka pala kausap, di ka matino kausap, magagaya ka kay Soray na isang mahilig magsinungaling na facts, na kwentong pambata. Malulungkot ang mga nagtiwala sa'yo, madidisappoint sila. Hindi mo sila masisisi sa uli. So, Christians, being honest is actually our strongest shield. So, we don't need to make up lies or cover things up to stay safe. Because God always looks out for people who tell the truth. Kaya po, kahit boring ang magsabi ng totoo, hindi exciting ang batukan ng conversation sa pagsasabi ng totoo, hindi pa rin po maipagpapalit ang halaga ng katotohanan. Aanin mo naman yung isang kwentuhan na talagang extravagant ang dating, pero sa dulo, sasaktan ka lang. Huwag na lang. Amen? Doon na lang tayo sa katotohanan. Number 3, sa mensahe nating pinamagatang, honesty honors our holy God. Inuulit ko po. Honesty honors our holy God. Exodus chapter 1, 15 hanggang 21. So tapos na po tayo sa ating point number 1. Ano po yung point number 1 natin?
acted with honesty and obedience to God. Number 2, answered Pharaoh with honesty and wisdom. Last, abundantly blessed by the Lord. Abundantly blessed by the Lord. Sa Exodus chapter 1, verse 20, ang sabi po dyan, God dealt with the midwives, and the people, ano raw po, multiplied and grew very mighty. Tapos pag sinundan pa po natin ng verse 21, makikita natin anong idinagdag. Dahil yung mga midwives ay natakot sa Panginoon. Ano daw ginawa ng Panginoon? He made them houses. So nakatanggap sila ng reward o gantimpala sa Diyos. Paliwanag natin. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, God did not let their sacrifices go unrewarded. So lahat po ng gagawin natin out of honesty and obedience sa Lord, huwag nyo pong isipin na ma-overlook ng Lord yan, naka-record yan. At sa kanyang pinaka-perfect time, magbibigay ng reward dyan. I believe, itong midwives na ito, hindi nila ine-expect na ang Diyos ay aabot sa punto na He will make them houses. Basta ginawa lang po nila yung dapat nilang gawin out of their fear sa ating Lord. So dapat pagkikilos tayo, hindi po dahil nag-aabang tayo ng reward sa dapat po out of fear. Kaya tayo honest, kaya tayo obedient. Malinaw. So, Pharaoh meant to harm them nung sinamon sila. Kasi kapag hindi ka sumunod sa hari nung panahon na yan, alam mo na kung anong mangyayari sa'yo. Hindi ka na makakalabas ng buhay doon. But God turned it into blessing. Ano nangyari sa kanila? Yung parang kay Joseph, sa Genesis chapter 50 verse 20, anong sabi doon, mga minamahal? Ito yung resulta ng honesty at obedience ng dalawang midwives na ito na dapat nating gayahin. But as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good to bring to pass as it is this day to save much people alive. Kaya wag natin babaliwalain yung honesty at obedience sa buhay natin sa Lord. Kasi baka gamitin tayo para sa buhay ng iba. Baka mayroong mga buhay na maliligtas. Kaya iwasan po natin yung dishonesty at pagkukompromise. Kasi hindi lang tayo maapektuhan. Baka mayroong maapektuhan na buhay. Kasi may plano ang Diyos. Kaya dapat lagi tayong sumusunod. Amen? Malinaw ha? So, yun po ang nangyari kay Joseph at nangyari sa kanila. Dahil sa ginawa nila, ginawa ni Joseph at ginawa ng dalawang midwives na to, ano nangyari? May mga naligtas na mga buhay. So, yung linyang, He built them houses. Anong ibig sabihin yan? Baka ang iniisip ng iba, bumili ang Diyos ng lupa. Tapos pinatayuan sila ng bahay, na may kasama ng kotse na libre, na may paribon sa harap. Hindi po. Wala pong ganon. Okay? Yung linya pong He built them houses, it does not mean giving them physical houses or homes. It means God established their families and gave them security, honor, and lasting legacy. So, ang ginawa ng Panginoon ay ito. Binigyan sila ng isang pamilya na may takot sa Diyos. At yung buong buhay nila, sinecure ng Panginoon na meron silang proteksyon. At binigyan sila ng honor sa lahat ng mga tao. Siguro, no? Pag nakikita sila nung sa katandaan nila, tas maaalala yung utos na yon, at yung mga nakakaalam na ibang mga babaeng Hebrew sinasabi, may utos si Pharaoh dati na ipapatay yung mga batang lalaki. Pero yung dalawang yan, hindi sila sumunod, kaya buhay ka ngayon. Amen. Diba? At yung lasting legacy nila, ito yung sinasabi ko, nasa Bible sila. Amen.
isang malaking pribilehiyo, long-lasting na pribilehiyo at legacy, yung mapabilang ang pangalan mo sa linyahan sa Old Testament o kahit sa New Testament. Wala na sila, pero tinatakil pa rin natin sila. Alam niyo po, kapag inonor mo ang Panginoon sa honesty at obedience mo, ang banal na Diyos na inonor mo, susuklian yan. Para bigyan pa ng diin at patunay itong pinag-uusapan natin na blessing ng Panginoon sa dalawang ito. Silipin po natin yung Proverbs 24 verse 3 hanggang 4. Through wisdom is an house builded, and by understanding it is established. Anong ibig sabihin yan, Pastor? Nakita ko po kasi itong verse na to, may kinalaman to dun sa verse 21 na pinag-uusapan natin. Para mas maintindihan po natin yung ganda ng tinatawag na blessing o yung abundant blessing ng Panginoon sa kanila, naisipan ko po na isama tong talatang ito. And I believe impression ng Lord yan. So tingnan natin. Through wisdom is an house builded. So simulan natin doon sa through wisdom. So yung true wisdom, rooted po yan sa fear of God. Ito po ang dahilan kung bakit merong tumitindig na malakas na uri ng buhay sa pamilya natin at legacy ng Panginoon sa ating pangalan. Hindi po natin yan makukuha sa sarili lang nating kakayahan. Sa makatwid, we cannot build something lasting through dishonesty and disobedience. Kapag ang isang pamilya at ang isang legasiya ay nakatindig o tumindig dahil sa cheating, lying, at injustice, later on, guguho yan. Kasi wawasakin ng Panginoon yan. By understanding, it is established. So, ang dapat po nating maintindihan, yung tinatawag na salitang firmness o yung steadiness. Amen? Tapos yung stability, ibig sabihin nun, security. So, kapag nandyan po yan sa salitang established, ibig sabihin, yung iyong ipinatayo, hindi po yan magfo-fall apart. Kahit dumating pa yung trouble. Kaya nga po kaninang umaga, sinabi ko sa inyo, iwasan yung dumispal ko ng pera. Kasi kahit gaano pa po kalaki o kaliit yung korupsyon po yan, false balance po yan. Lantaran man yan o tagong-tago, halatang halata o hinding-hindi, ang false balance, abomination yan. Siguro makakabili ka ng mga lupa, ari-arian ngayon. Kasi nasa kasagsagan ka ng pangungurakot mo, nasa kasagsagan ka ng false balance mo. Intayin mo, magretiro ka. Intayin mong ubusin ng Panginoon ang lahat ng pader na sinasandalan mo. You will see kung anong gagawin ng Panginoon. Kaya mag-ingat po kayo sa mga sinasandalan ninyong pader. Baka yan din ang bumagsak sa'yo. Christian po tayo. Hindi lang tayo mga ordinaryong tao sa lupa. Kaya hindi po tayo dapat nag-go with the flow. Amen? Patunayan po natin na yung Christian life natin, buhay pa. Yung mga backslider lang ang sumusunod at nagpapaanod sa maling kalakaran. For instance, sina Shipra at Puwa, they chose wisdom by fearing God kaysa kay Pharaoh. Kaya anong ginawa ng God o ng Diyos? In-establish sila. He built them houses, giving them security, honor. Their riches were not gold or power, but God's favor. Ang tanong ko, ano bang pagkakaalam mo sa salitang success? Success na nakapagpundar ng bahay? O success na kayo pa rin ang asawa mo hanggang ngayon? Hindi ba pwedeng both? Pwede. Kung mamumuhay ka with honesty and obedience to Lord. Pero kung hindi ganon, isa doon mawawala. Pwede kang maraming pera pero miserable. Kaya ano bang klaseng riches ang gusto? Ano ba talaga ang gusto mo? Yun po kasi minsan ang problema natin mga Kristiyano . Ayaw natin tapatin
ang Panginoon. Kayo na nga lang dalawa nagkakarinigan, nagsisinungaling ka pa. Sila pinili nila yung fear of God. Anong resulta? Wala silang ginto, wala silang silver, at wala silang magandang bahay na sobrang laki. Pero meron sila na higit pa sa ginto, pilak at magagandang bahay, matiwasay na buhay. Na merong proteksyon at iniingatan ng Panginoon ang kanilang pangalan. Yun po para sa akin ang most precious blessing of all. Amen. Amen. Tandaan niyo po, what is built with honesty and obedience to God stands forever. What is gained wrongly will never last. Alam niyo po, ang blessing, hindi po yan nangyayari, lalo na kung yung blessing na pinag-uusapan natin, blessing ng Diyos ha, hindi po yan nangyayari o nakakamtan dahil sobrang galing natin at sobrang perpekto natin. Nangyayari po yan sa mga anak ng Diyos kasi meron tayong malaking takot sa Kanya. At kapag nakita ng Diyos yung ano na yun, yung laki ng takot na yun, dun po siya kumikilos. Ibigay sa atin yung mga pagpapala na hindi nabibili sa kahit saang tindahan. Shipra and Fuwa were safe. Their family were established. And they became part of God's plan to save Israel. Ang privilege po nila ay hindi lang po nag-endure nung panahon nila. Nag-endure po ito sa buong history ng Christianity. Kaya nga ako, pinag-aaralan natin ngayon. Kaya sana ko makita nyo yung honesty and obedience to God always has a reward. Amen. Sometimes here on earth, but always in eternity. Kaya po yung mga maliliit na bagay na ginagawa natin sa Panginoon, huwag natin maliitin yan. Kasi your small acts of faithfulness matter more than you know. Kaya huwag mong gawin yung honesty, obedience sa Lord to seek attention. Gawin mo siya bilang parte ng worship mo sa Diyos natin. Kasi at the end of the day, only our holy God sees them. At the end of the day, siya lang ang magbe-bless sa atin sa kanyang perfect time. Hindi po yung mga audience na gusto nating mapansin tayo. Amen? Minsan nga aabot pa tayo sa punto na nakakangawit. Nakakangawit maging honest. Nakakangawit maging obedient sa Diyos. Aabot tayo sa punto na feeling natin nakakapagod, maging mababa, maging maliit. Kasi kahit magsabi ka ng katotohanan, wala naman interesado makinig at maniwala sa'yo. Yung tipong, naranasan yun to mga kapatid, yung tipong, di man diretsong sinasabi pero walang rumerespeto. Walang rumerespeto dun sa alam mong totoong nangyari. Maniniwala lang sila, maliban na lang kung meron ka ng napundar. At kung sa church setup naman, paniniwalaan lang tayo kapag meron ng lote, building ang ministry na to. Nakakapagod po yung feeling na yon. Kasi aminin man nila sa hindi, alam natin lahat. Hindi lang sinasabi sa bibig. Hindi lang maamin. Kaya ho ganon, may kinalaman dyan yung katayuan natin bilang tao sa lupa sa mga paningin nila. Kaya kahit namumuhay tayo ng may honesty at obedience, hindi nila magawang paniwalaan. Tignan nyo po, makikita nyo naman po yan kahit sa pang-araw-araw na buhay, yung prueba. Tignan nyo na lang po sa My Day. Mag-post ka ng mga verses about honesty, obedience, fear of God, holiness. Bilangin mo yung nag-sin. Kakarampot. Pero pag nakita nila na meron kang kasamang mataas na tao, tapos nasa maganda kang lugar, restaurant o hotel, o kahit saan man, ang daming naka-view. Pero, walang plano na silipin kung ano yung may mga kinalaman sa Panginoon. So, anong pakiramdam? Hindi madali. Hirap tayo.
Kasi yung ino-offer mo, ino-offer ko, ino-offer natin na version ng honesty at obedience sa Lord, hindi po yung prefer nila. Lalo na itong church na to, yung ating truth is madalas napaka-raw. Hindi yung para bagang yung prim and proper. Kumbaga, naked truth. Kung ano lang yung nasa Bible. Pag narinig yan, kahit na mga kapwa Kristiyano natin, lalo na yung mga namumuhay sa dishonesty at disobedience, di nila maswallow. Kasi wala silang planong iswallow unless marami kang panundo. Unless meron kang campsite. Pero alam niyo ko, my beloved friend and brother, huwag tayong magpa-apekto. Huwag tayong magpa-apekto sa kanila. Huwag mong itapon yung conviction mo. Gaya ng ginawa ng mga nauna at iba. Tuloy lang. Tuloy lang. May mawawala. Pero may ipapalit ang Panginoon. Kaya, ang makita natin, sa lahat ng sinasabi kong ito, it is always wrong to think nothing good comes from doing what is right. Bakit? He is always faithful. Huwag ka lang mainip. God is the one who builds our life. When we honor Him, He will make us stand firm. Kaya inaanyayahan ko po kayo na ipako natin ang mga buhay natin sa Lord. Huwag lang tayo basta mag-trust. Mag-fully trust po tayo sa Kanya. Tandaan niyo po itong linyang ito. He shall bring it to pass. He shall bring it to pass. Tuloy lang. Amen? Keep fearing God. Tuloy mo lang yung honesty na yan. Tuloy lang natin tong obedience na to. Kahit walang nakatingin. Keep fearing God and doing good. Even when you do not see the reward yet. Gawin mo. Gawin mo paulit-ulit for His glory. Honor God in your work. Honor God in your finances. Honor God in your family. Be honest lang. Be obedient lang. Trust Him to take care of the rest. Kasi ang totoo, hindi mo naman kaya lahat. Seek ye first the kingdom of God lang and His righteousness lang. Kung wala pa yung ina-add, tuloy lang. Crucified natin yung mga sarili natin sa commitment na yon. Saan? Sa honesty and obedience sa ating Lord. Tapos sabihin natin, simula ngayong week, simula ngayong buwan, simula ngayong taon, I will fear God and do right. I will trust Him to bless me in His time, in His own way. Now, ang tanong, anong moral sa kwento ng mga honest at obedience na sila Shipra at Fuwa? Ang pinaka-lesson lang po ay simple. Those who honor God, God will honor. At kung ang tanong mo naman nasaan ang Panginoon sa message na to? Hindi mo nabanggit ang Panginoong Hesus sa kwentong ito. Alam nyo po, actually kanina ko pa binabanggit sa pinakita ni Shipra at Puwa. Kasi si Shipra at Puwa reflected the heart of the Lord Jesus Christ. He is the defender of the helpless. Di ba yung mga batang lalaking sanggol? Helpless yon. The truth who never compromise. Yun ang Lord Jesus Christ, di ba? He never compromised. Hindi sila natakot sa human authority. Jesus Christ yung nire-reflect nila doon. Amen? At wala silang pakialam kung anong kahinatnan nila, basta ma-honor nila ang Diyos nila. Di ba ganun ang Lord Jesus Christ? Wala siyang pakialam kung ipako man siya sa krus, mamatay siya. Mailigtas lang tayo lahat at may honor lang yung plano ng Ama sa Langit. Their choice to save innocent life reflected the heart of the Lord Jesus Christ nung sinunod niya ang Ama. May nakaabang na panganib, kagaya nung sa dalawang midwives. May nakaabang na panganib sa Panginoon. Pero hindi po siya natinag doon. Kasi alam niya kailangan niyang iligtas ang maraming buhay, or should I say, maraming kaluluwa papunta sa impyerno. We all know the story.
At alam natin na hindi lang basta kwento to ng dalawang midwives. At sana na-gets mo na meron tayong tagapagligtas na honest at obedient sa Ama. So, kailangan sundin natin yung sinabi niya. Take up thy cross and follow me. Sa ating pagtatapos, gusto ko lang pong iwan sa inyo ang katotohanan na ito. You may stand alone for truth, but you will never stand alone before God. He always blesses those who choose Him. Ngayong gabi, nalaman natin na totoo talaga na yung ating honesty honors our holy God.